Para sa video lecture na ito, ating kikilalanin si Aurelio Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng Amerika. Si Aurelio V. Tolentino ay sinilang sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga noong ika-13 ng Oktubre taong 1867. Ang husay niya sa pagsulat ay minana niya sa kanyang amang si Leonardo Tolentino na isa ring mandudula at direktor ng mga komedya. Ano naman ang kanyang pinag-aralan? Nagtapos siya ng lisensyado en letras sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Kahit pais siyang Kapampangan, ipinakita niya ang kanyang pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagsulat ng mga akda gamit ang mga wikang Tagalog at Espanyol. Nakapag-aral din siya sa Universidad ng Santo Tomas. Hindi lang sa panulat umikot ang kanyang pagiging makabayan, aktibo rin siya sa pakikisangkot sa himagsikan. Personal niyang naging kilala ang Supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Marami siyang ulit na nabilanggo dahil sa kanyang pakikisangkot sa himagsikan noong 1866, ang kanyang mga mapangahas na pagsusulat sa mga pahayagang La Independencia noong 1868 at La Patria noong 1879. Sa panahon ng pananakop ng Amerikano, lalong naging mapanganib ang kanyang mga ginawa. Nagtangka siyang makipagtulungan sa revolusyonaryong si Artemio Ricarte at gumawa sila ng mga propaganda laban sa gobyerno ng Amerika sa Pilipinas. Mapanganib ito dahil ang parusa sa mga lumalaban sa Amerika ay mahabang pagkabilanggo kung hindi man kamatayan. Ang isa sa pinakakilalang patunay ng kanyang pagiging matapang ay ang pagtatanghal sa kanyang dula. Noong Mayo 14, 1903, itinanghal sa Teatro Libertad sa Maynila ang kanyang dulang Kahapon, Ngayon at Bukas. Ang dula ay may isang eksena ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Sa gitna ng pagtatanghal, natakot ang aktor na gumanap sa eksena dahil may mga Amerikanong nanonood. Dahil dito, si Aurelio Tolentino mismo ang gumawa ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Isang matinding pagpapakita ng paglaban. Dahil sa pangyayaring ito, kinasuhan ng sedisyon ang lahat ng nasa likod ng dula. Ngunit isang bayaning gawi ang kanyang ipinamalas. Inako ni Aurelio Tolentino ang kasalanan. Dahil dito, siya lamang ang nabilanggo at tumagal ang kanyang pagkakakulong hanggang 1912. Pagkatapos niyang lumaya, ipinagpatuloy niya ang kanyang paninindigan at pagsusulat. Sumulat siya ng isang dula na pinamagatang Ang Bagong Kristo na tumutukoy naman sa pakikibakan ng mga manggagawa. Bukod pa rito, nagtatag din siya ng isang paaralang nagtuturo ng wika at panitikang Tagalog na tinawag na El Pernaso Filipino. Tunay ngang natatangi sa Aurelio V. Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng mga Amerikano. Siya ay isang tunay na bayani ng panitikan at pagkamakabayan. Pumanaw siya noong Hulyo 5, 1915. Ang kanyang buhay ay isang malaking inspirasyon na ang panitikan ay maaaring maging isang sandata ng paglaban at pagmamahal sa bayan.